Prediction ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 4.1% ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin ngayong Marso. Ang pinaka-apektado rito, mga minimum wage earner. Himayin natin sa pagbabalita ni Mobile Journal Ray Vicente. Ray, una sa lahat, ano ba ang ibig sabihin ng inflation? Cheryl, para bigyan linaw sa ating mga kapatid, ang inflation kasi ibig sabihin nito ay yung pagtaas o pagmahal ng presyo ng mga bilihin o mga serbisyo sa partikular nga na panahon at sa pag-anunsyo nga ng Philippine Statistics Authority na 4.1% na inflation rate, tumataas nga yung presyo ng gasolina, transportasyon, electricity, mga housing rentals at iba pa. Dahil Cheryl kasi pag mataas yung inflation, bumababa naman yung purchasing power dahil yung purchasing power, ang ibig sabihin nito is yung value ng currency o yung pera, kaya makabili ng isang tao sa mga produkto, Gaano Cheryl? kalala itong 4.1% inflation na naitala nitong nakaraang buwan? Cheryl, isa nga sa mga example ng epekto talaga nito is yung pagbaba ng value ng peso to 75 centavos na lang as of March 2026. So, ibig sabihin, Cheryl, example na lamang noong 2018, yung value ng 1,000 ay 1,000 talaga. Ngayong March 2026, nasa 750 pesos na lang yung value, dahil nasa less than 25% na lang yung purchasing power natin as of March 2026. So, ang apektado talaga dito is of course yung mga minimum wage earners kung saan 695 pesos nga lang yung kinikita nila sa isang araw. So imagine na lang kung gaano kalaki epekto nila, lalo na sa 750 na nga lang yung purchasing power as of now. At isa nga o ilan nga sa mga talagang naapektuhan dito is yung main sources, yung pagtaas sa inflation sa transportasyon, kung saan 9.9% ang inflation rate. So kabilang na dito, Cheryl, is yung syempre yung mga gasolina, diesel, petrolyo at maging yung housing, water, electricity, gas at iba pang fuels na nasa 4.5% inflation rate. At syempre ito nga ay dahil, Cheryl, sa patuloy na krisis nararanasan ng bansa dahil nga sa ongoing war sa Middle East, Cheryl. Ray, hindi tumataas ang sweldo ng mga manggagawa, humina ang purchasing power. So ano ang magiging tugon ng pamahalaan? Well, ayon sa press conference kanina, Cheryl, wala pa talagang specific na gagawin o patakaran ng pamahalaan, no? Pero kung matatandaan kasi natin nung nakaraang press conference nga nung February 2026 na inflation rate, ang nasabi kasi nila magbibigay nga ng fuel subsidy, which nabigay naman sa mga nakaraang linggo. Pero isa nga sa mga nabanggit nila, patuloy na pagbigay ng mga fuel subsidy sa mga hindi natanggap. Kung maaalala natin, yung mga ilang atin sa kapatid, hindi pa rin nakakatanggap, mga wala na sa listahan. At syempre, yung mga pinaka-apektado talaga yung mga farmers, pati mga mangingisda na hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakatanggap. Isa nga rin sa nabanggit nila, patuloy daw talaga na pag-implementa ng work from home setup para nga syempre makatulong sa pagbaba ng electricity, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.